Kabanata 971. Pagkatapos ng dalawang magkasunod na araw sa kalsada, dumating sina Lito at kay Lian sa isang maliit na bayan na pinangalanang Bayan Liu City. Ang lungsod ay matatagpuan sa isang medyo malayong lugar ng mundo ng martial arts, na sa halip ay magulong may madalas na mga insidente ng labanan at pagnanakaw. Itinuro ni Lito ang isang restaurant sa tabi ng kalsada, kumain muna tayo. Okay. Tumango si kay Lian, at pumasok sila sa restaurant. Pumunta si Lito sa front desk para mag-order ng pagkain. Nang matapos siyang mag-order, nakarinig siya ng kaguluhan mula sa kinaroroonan ni kay Lian. Mabahong babae, sa tingin mo makakaupo ka dito. Umalis ka. Lumingon si Lito upang makita ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na pinapagalitan si kay Lian. Sumimangot si Lito at tinanong ang waiter, nakuha na ba ang upuan na iyon? Pagkatapos tinignan si Lito ng isang beses, lumingalinga ang waiter sa paligid upang matiyak na walang nakikinig, pagkatapos ay bumulong, galing ka sa labas, hindi ba? Walang alinlangan, ang labas ay tumutukoy sa makamundong mundo. Taon-taon, ang mundo ng martial arts ay nagdadala ng mga tao mula sa labas upang magsilbi bilang mga katulong o manggagawa. Ang makakita ng mga ordinaryong tao dito ay hindi pangkaraniwan. Tahimik na tumango si Lito, oo, tama iyan. No wonder. Sa martial world na ito, ang pinakamababang ranggo ay tayo na nanggaling sa makamundong mundo. Bumantong hininga ang waiter, hindi tayo kapantay ng mga tao sa mundo ng martial arts. Ang mga ordinaryong tao ay walang karapatang kumain sa isang restaurant, ngunit dapat take out sa halip. Paano nila malalaman kung sino ang galing sa martial arts world? Si Lito ay nagtataka. Itinuro ng waiter ang dibdib ng babae gamit ang kanyang baba, nakikita mo ba ang balahibo na suot niya? Black, red, green, yellow, purple, white. The further down the line, the higher the rank. Sinulyapan ni Lito ang balahibo ng babae. Ito ay itim, ang pinakamababang ranggo sa martial world. Huwag maliitin ang bastos na iyon dahil lamang siya ay kabilang sa ilalim na baitang. Kaya pa niya tayong Year-Okon, ang mga mula sa makamundong mundo, sa ilalim ng kanyang mga paa. Sabi ng waiter, na nagpakawala ng malalim na buntong hininga, para sa mga ordinaryong tao, hindi madali ang buhay sa martial world. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, lalo pang lumakas ang pananalaki ng babae, hinawakan ang buhok ni kay Lian, get out. You don't deserve to stand here. Sobra na. Habang si Lito ay hahakbang pasulong, isang babae sa gilid na upuan ang biglang tumayo. Siya ay nakasuot ng itim na balabal, matangkad at balingkinitan, na may maputi na balat, mayroong isang dampi ng likas na maharlika at pagmamalaki sa kanyang mga kilay. Gayunpaman, ang itaas na kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng isang ginintoang maskara, itinatago ang kanyang mga tampok, ngunit ang kanyang mga labi ay mabilog at malarosas, napakakaakit-akit. Hayaan mo siya. Bahagyang nagsalita ang babae. Mind your own business, you. Sisigot pa sana ang bastos, pero napansin niya ang balahibo sa dibdib ng babae. Lila. Sa martial world, bukod sa Royal Palace, ito ang pinakamataas na ranggo. Agad na lumambot ang bastos, nagmura ng ilang salita, at galit na naglakad palayo. Lumingon ang babae kay kay Lian at mahinang nagtanong, are you okay? Umiling si kay Lian, salamat. Ayos lang. Inihagis ng babae ang kanyang balabal, pagkatapos ay humakbang palabas, na nakasakay sa isang kawin ng mapuputing matataas na kabayo sa harap ng pintuan. Sino siya? Parang iba siya sa iba. Tanong ni Lito sa waiter. Humalaklak ang waiter, syempre, siya ang sikat na general na si Helen He sa mundo ng martial arts, na kilala sa kanyang pambihirang kakayahan sa martial at hindi kailanman minamaliit ang mga tao. Ang kanyang reputasyon ay mahusay. Bakit siya nagsusuot ng maskara? Tanong ni Lito. Isang mapaglarong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng waiter, well. Ayon sa mga tsismis, ang babaeng general ay tumangging magayos ng kasal mula sa kanyang pamilya. Sinabi niya na sino mang lalaki na gustong pakasalan siya ay dapat mag-alis ng maskara ng mag-isa. The waiter explained with relish, if the man does not have the ability to take down, then he isn't qualified to marry her. Sa ngayon, wala pang lalaki ang nagtagumpay. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang mahawakan ang maskara at madalas na tinatamaan ng letigo sa kanyang kamay. Hindi napigilan ni Lito na matawa ng kaunti matapos marinig ang kwento ng babaeng general na ito. Maya-maya lang, may dumaan na tropa ng mga sundalo. Magulo sila at parang pagod na pagod. Nako, ang mga matandang multo na ito ay lalong lumalaganap sa taong ito, ngunit mabuti na lang at dito na tayo na pwesto ni General Helen, kung hindi, tayo ay magkaproblema, mamantong hininga ang waiter at umiling. Ano ang matandang multo? Tanong ni Lito.
Isang matandang naglilinis ng mesa sa malapit ay ngumisi, ipinakita ang kanyang mga dilaw na ngipin, at sinabing, ang taong ito ay talagang isang baguhan, hindi niya alam ang tungkol sa pinakamalaking salot sa mundo ng martial arts. Nang itinatag ng ating mga ninuno ang mundo ng martial arts, isa sa kanilang mga kapatid na nagbabalak ng rebelyon ay nagnanais na mangibabaw sa mundo ng martial arts. Siya ay pinigilan ng mga ninuno, ngunit ang kanyang mga tagasunod ay nagkalat sa paligid, nag-uugat sa mga malalayong lugar na ito at bumubuo ng mga puwersa. Sa loob ng libu-libong taon, ang palasyo ay palaging nais na ganap na lipulin sila, ngunit hindi kailanman naging matagumpay. Ang mga taong ito ay gumagawa ng lahat ng uri ng masasamang gawain, na tinatawag ang kanilang mga sarili na old ghosts. Ipinagmamalaki ang tungkol sa pagmamana ng kalooban ng kanilang mga ninuno, paksain ang palasyo ng hari, at kontrolin ang martial arts sphere. Nakakatawa, hindi ba? Ang sabi ng bartender, bueno, narinig ko kamakailan na ang matandang multo na ito ay nagpalaki ng isang pambihirang mandirigma, lubhang kakilakilabot. Maging ang mga pinuno ng hukbo ay nahulog sa ilalim ng kanyang kamay. Kaya naman ipinadala si General Helen. Ang makatas na Saturday ay lumilipad sa paligid, at halos naunawaan ni Lito ang sitwasyon. Pagkatapos niyang kumain, nagpunta sina Lito at Kailian upang maghanap ng matutuluyan. Sa kalagitnaan, nakarinig sila ng nakakabinging tunog ng busina na nagmumula sa kanluran, at ang mga haligi ng usok ay mabilis na tumaas sa kalangitan. Tere na at tingnan natin kung ano ang nangyayari. Lumipat sina Lito at Kailian patungo sa kanlurang tarangkahan. Napakaraming tao ang nagkukumpulan sa labas ng gate, lahat ay nagtuturo at nagkokomento sa isang bagay. Wala tayong dapat ikatakot hanggat nandito si General Helen. Malaki ang tiwala ng lahat kay Helen He. Isang kabayo ang huminga, at si Helen, na nakasakay sa kanyang mataas na tungkod na kabayo, ay dumating na may kahangahangang paraan. Sa labas ng tarangkahan ng lungsod, isang lalaking nakaitim na nakasakay sa isang matangkad na itim na kabayo, na may hawak na malaking kutsilyo, ay pumulupot sa kanyang labi at nakatitig kay Helen ng masama. Siya ang martial arts prodigy na binanggit ng bartender, na lumabas mula sa Old Ghosts, na pinangalan ng Mozen. General Helen, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Pagkasabi nito, inihagis niya ang isang bag sa harap ni Helen, ito ang regalo ko sa iyo. Binuksan ng isang sundalo ang bag, at agad na nagbago ang kanyang mukha. Mula sa bag ay lumabas ang ilang ulo ng tao. Hindi sila basta-bastang lalaki. Ito ang sundalong ipinadala ni Helen para sa negosasyon. Ang mukha ni Helen ay kasing lamig ng yelo, malamig niyang sinabi, sa isang digmaan, hindi dapat patayin ang messenger, nilabag mo ang mga patakaran. Hey, sa libro ko, power is the rule. Itinaas ni Mozen ang dakilang espada sa kanyang kamay, itinuro si Helen, ang aking mga ninuno at ang iyong mga ninuno ay magkasamang nagtatag ng mundo ng martial arts, bakit ang iyong pamilya ay makoronahan at madakila, samantalang kami ay kailangang maging mga rebelde. Mahinahong sinabi ni Helen, dahil ipinagkanulo ng iyong mga ninuno ang kanilang mga kaibigan. Bah! It's nothing but the survival of the fittest. I, Mozen, was born to retrieve our lost honor. From now on, I will lead our 100,000 ghosts to reclaim control of the martial arts world. Dumura si Mozen, malagim ang mukha habang umuungal. Tumingin si Helen sa isang pugot na ulo sa lupa, patagang sinabi, walang pagkakataon para sa iyo, papatayin kita ngayon. Mabuti, halika, ngayon gusto kong maranasan ang kapangyarihan ng hindi natalong babaeng general. Tumawa si Mozen na may kahalayan, mag-ingat ka, kung mahuli kita, babawiin kita at pahihirapan ng lubusan. Ngunit sa mukha ni Helen, walang bahid ng galit, kalmado lang siya at walang pakialam na tumingin kay Mozen. Sa sandaling iyon, ikinaway ni Mozen ang kanyang kamay, ang kanyang mga tauhan ay naglabas ng isang babae at 2 bata. Itong babaeng ito ay ninakaw namin ilang araw na ang nakalipas, bitawan mo. Utos ni Mozen sa kanyang mga tauhan. Hindi ako aalis, ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Histeryosong sigaw ng babae. Kapag hindi ka umalis, papatayin namin ang mga supling mo ngayon din. Marahas na sambit ng isa niyang tauhan. Nang walang pagpipilian, ang babae ay tumungo sa gate ng lungsod. Kinuha ni Mozen ang busog at nagpadala ng araw na lumilipad sa kalangitan. Bumaba ang palaso, lumalapag sa paa ng babae. Buhay ka man o hindi, depende sa kapalaran mo. Nakangiti ng malawak, bulalas ni Mozen, mas masaya ito kaysa sa pangangaso. Hayop! Nanlamig ang kanyang mga mata, pinasugod ni Helen ang kanyang kabayo patungo sa babae. Si Mozen ay bumaril ng isa pang palaso, na tumama sa guyan ng babae. Sumisigaw siya sa matinding paghihirap, hinihila ang kanyang nasugatan na binti sa lupa.
Muli, nagpaputok si Mosen, tinutukan ang likod ng babae. Sa wakas, dumating si Helen sa tamang oras upang hagupitin ang kanyang nakasakay na pananim, binalot ang arrow at binawasan ang puwersa nito. Sa pamamagitan ng isang clang, ang arrow ay naka-embed sa haligi ng gate ng lungsod. Mabilis na bumababa, binuhat ni Helen ang babae, ayos ka lang ba? Tulungan kitang makasakay sa kabayo. General, natatakot ako. Ang babae ay kumapit kay Helen, nanginginig ang buong katawan. Tahimik na inaalo siya, sinabi ni Helen, magiging maayos ang lahat. Sa susunod na sandali, ang babae ay biglang naglabas ng punyal mula sa kanyang baywang at walang awa na sinaksak ito sa dibdib ni Helen. Nagulat si Helen. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya ang isang punyal na nakasuksok sa kanyang dibdib. Ikaw. Umiling ang babae, umiiyak, paumanhin, General. Pinilit nila ako sa ganito. Kung hindi ko ginawa ito, papatayin nila ang aking anak. Sa kabilang banda, humagalpak ng tawa si Mosen, ang babae ay babae, kung tutuusin. Napakamaawain. Sa sandaling matapos siyang magsalita, hinikayat niya ang kanyang kabayo sa isang ligaw na takbo, itinaas ang kanyang machete, na susugod kay Helen. Napahawak si Helen sa kanyang dibdib gamit ang isang kamay habang tinatanggal ang isa. Halata na nahihirapan siya pagkatapos ng ilang round. Sa loob ng tarangkahan ng lungsod, sabik na pinapadyak ni Kylian ang kanyang paa, nako, ano ang dapat nating gawin? Hindi ba mamamatay si General Helen? Pumunta ka sa restaurant na yan at hintayin mo ako. Babalik ako agad. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Lito sa kanyang tenga. Nang lumingon siya para tingnan, si Lito, na nakatayo sa tabi niya, ay nawala na. Tinitigan ni Helen ang pababang machete, pakiramdam na wala ng pag-asa. Hindi kaya malapit na siyang mamatay dito. Biglang bumungad sa kanya ang isang flash ng gintong liwanag. Hinarang ng isang binata na may hawak na maningning na gininto ang longsword ang machete ni Mosen. Tumingin si Mosen sa biglang sumulpat na si Lito, na may pagtataka din. Gayunpaman, hindi tiyak sa kakayahan ng binata, hindi siya nagmamadaling kumilos. Mabilis na kinuha ni Lito si Helen sa kanyang mga braso at isinakay siya sa isang kabayo. Si Mosen ay umungal sa galit, pigilan niyo sila, huwag mo silang hayaang makabalik sa lungsod. Mabilis na pinaikot ni Lito ang kanyang kabayo at tumakas patungo sa masukal na kagubatan sa hilaga. Habulin mo sila, huwag mong hayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Lumipad na ang mga laway sa kanyang bibig, na ikinagalit ni Mosen kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Lito, bitbit si Helen, ay tumatakbo ng mabilis sa kagubatan sa loob ng 2 oras. Pagod na pagod ang kabayo kaya bumubula ang bibig. Saka lang siya tumigil. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya na ang mga mata ni Helen ay nakapikit, at siya ay nahimatay. Bumaba siya, nakakita ng malilim na lugar sa ilalim ng puno, at inihiga si Helen. Patawarin mo ako. Bulong ni Lito, pagkatapos ay inunat ang kamay upang tanggalin ang kanyang balabal at tanggalin ang kanyang damit na basang-basa. Kabanata 972. Unti-unting nagising si Helen, kinabukasan na. Pagmulat niya at pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang kamay na nakapatong sa kanya, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng jacket ng isang lalaki. Smack! Sinampal ni Helen ang mukha ni Lito, sino ka? Umupo si Lito at tumingin kay Helen, gising ka na pala. Nakalimutan mo na ba ang nangyari kahapon? Tila naalala ni Helen, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Bago magkaroon ng pagkakataon si Lito na sumagot, tumayo si Helen. Whoosh! Natanggal ang jacket sa kanyang katawan, nakitang-kita ang makinis niyang balat. Nanlaki ang mga mata ni Helen at mabilis na inikat ang kanyang katawan, ikaw. Napakatapang mo, bakit mo ako hinubaran? Hinawakan ang kanyang ilong, sinabi ni Lito, walang imek, ang iyong pinsala ay nasa dibdib. Paano ito gagaling nang hindi hinuhubad ang damit? Tumingin si Helen, nang makita ang mga benda sa paligid ng sugat, bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Hindi siya ang tipo ng babae na konserbatibo at partikular. Matapos kunin ang kanyang mga damit sa lupa at magbihis, naghanda siyang sumakay sa isang kabayo. Sumimangot si Lito, hindi pa naghihilom ang sugat mo. Sa malalim na boses, sumagot si Helen, hinihintay ako ng mga mandirigma. Nang matapos siyang magsalita ay napaungol siya at napaluhod. Sinalo siya ni Lito, hinawakan siya sa kanyang mga braso, at nagpakawalan ng buntong hininga. Kahit sa oras na ito, sinusubukan mo pa rin kumilos ng matigas. Nandito na sila. Bigla silang pinalibutan ng isang grupo ng mga matandang multo. Si Mosen, na nakasakay sa kanyang kabayo, ay lumabas mula sa likod ng karamihan, pagkatapos ay ngumiti ang kanyang mga labi. Nagkita ulit tayo. This time, hindi na kita hahayaang makatakas ng ganoon kadali.
Ibaba mo ako, abalahin ko sila, at sumakay ka sa kabayo at mabilis na tumakas. Bamulong si Helen sa tenga ni Lito. Tumaas ang isang kilay ni Lito. Kung mahulog ka sa kanilang mga kamay, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? Si Helen ay mukhang seryoso at tumango. Pero kung mananatili ka, pareho tayong mamamatay. Kung aalis ka, at least may kislap ng pag-asa. Ibinaba siya ni Lito, tinapik ang kanyang noo, at sinabing, magkaroon ng kaunting pananampalataya sa akin. Sabik na bumulala si Helen, huwag kang magulo, hindi madaling pakitunguhan si Mozen. Ngumisi si Mozen, bata, nakatakas ka kahapon dahil pabaya ako. Ngayon, hindi ka magiging maswerte. Kinuha ni Lito ang letigo ni Helen at mahinahong sinabi, pahiram. Sumimangot si Helen. Magagamit mo ba? Ngumiti si Lito, hindi naman masyado, pero para harapin siya, okay lang. Nang marinig ito, agad na tumigas ang mukha ni Mozen. Pagbabayaran mo yang kay abangan mo. Si Helen ay halatang nag-aalala. Ang dibdib ni Lito ay walang mga palamuting balahibo na nagpapahiwatig ng kanyang katayuan bilang isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang taong kakalabanin niya, si Mozen, ay kabilang sa mga mas mahusay na mandirigma sa mundo ng martial arts. Ang pagkakaibang ito sa kasanayan, walang alinlangan. Ipinikit ni Helen ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay may kawalan ng pag-asa. Nililigawan si kamatayan. Hindi man lang itinuring ni Mozen na karapat-dapat si Lito sa kanyang atensyon. Hinugot niya ang martilyo mula sa kanyang likuran, ibinaba ito ng husto, at sumunod ang isang balgzo ng hangin. Tumalon siya mula sa kanyang kabayo, nagdirekta ng isang mabangis na hampas ng martilyo patungo kay Lito. Kumunat ang noo ni Lito, nagsasagawa ng backflip para umiwas. Bumagsak ang martilyo sa lupa dahilan para manginig ito at bumuo ng malaking bunganga na hukay, 3 metro ang diametro. Dinampot ni Mozen ang kanyang martilyo, malamig na nanunuya, ang martilyo na ito ay tumitimbang ng 1,500 pounds, na kaya kung buhatin sa isang kamay lang. Ano sa tingin mo ay makakalaban mo ako? Sumuko ka na. Pinaglaruan ni Lito ang letigo sa kanyang kamay, kung gayon, dapat mo munang masaksihan ang kapangyarihan ng letigo na ito. Iniwasan ni Mozen ang isang sulyap sa letigo, nang hihinayang sinabi, ang manipis na letigo, ito ay isang bagay na ginagamit ng mga babae. Ikaw ba ay isang kapatid na babae? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng masigasig na pagtawa mula sa karamihan. Walang nagseryoso kay Lito. Kinunot ni Lito ang kanyang mga labi sa isang ngiti, biglang natunaw sa isang multo, na lumitaw sa harap ni Mozen, na may letigo sa hangin. Smack! Sa isang nakakabinging bitek, pinalipad si Mozen, isang madugong bakas na tumatak sa kanyang mukha. Mapahamak, bata, nilusob mo ako. Nagpahayag ng galit na si Mozen. Tumawa si Lito, nasa harapan mo ako. Paano ito masasabing isang sneak attack? Masyado ka lang mabagal. Mapahamak, wala pang nang ahas na tawagin akong slow, dead meat ka. Si Mozen, na nakakaramdam ng labis na kahihiyan, ay itinaas ang kanyang hammer elevate. Ginawa niya ang kanyang pagkilos na parang isang biglaang ipoypo, na umaakay patungo kay Lito. Mahigpit na hinawakan ni Lito ang kanyang letigo, at isang gintong halo ang tumakip sa kanyang letigo. Agad naman siyang humagulgol. Bang! Sinamahan ng isang nakakabasag na tunog, ang martilyo sa kamay ni Mozen ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso. Napabuntong hininga si Mozen, nanlilisik ang mga mata sa gulat, parang may nangyari na hindi niya maintindihan. Ang kanyang martilyo ay nabasag ng letigo. Paano ito naging posible? Sa sumunod na sandali, isa pang letigo ang bumagsak sa katawan ni Mozen, na nagdulot ng pagkahati ng laman at pagbukas ng mga sugat. Nang nasaksihan ito, ang iba ay tumalikod at tumakbo. Malamig na sumengot si Lito, ang kanyang katawan ay naging multo, at ang letigo sa kanyang mga kamay ay sumayaw na parang dragon. Ilang sandali pa, lahat ng matandang geezers na iyon ay nakahandusay sa lupa. Huwag kang lalapit. Suray-suray na paatras si Mozen, tumutulo ang dugo. Pinaglaruan ni Lito ang isang madugong letigo, isang kakaibang bakas ng kawalang interes ang sumalubong sa kanyang ngiti, nang ginamit mo ang dalawang bata na iyon para bantayin ang kanilang ina, sa paningin ko, patay ka na. Nawala mo ang tamang pag-iral sa mundong ito. Sa sandaling nabigkas ang kanyang mga salita, bumagsak ang kanyang letigo. Sinabayan ng isang malungkot na hiyaw, hindi nagtagal ay nalagutan ng hininga si Mozen. Naglakad si Lito patungo kay Helen. Natigilan sa nakitang palabas, si Helen ay naiwang tulala. Matapos titigan si Lito ng ilang sandali, sa wakas ay nakaipon siya ng lakas para buksan ang mahigpit niyang purse lips. Ordinaryong tao ka lang ba talaga? Tumango si Lito, ma'am.
Bahagyang ipinikit ni Helen ang kanyang mga mata, hindi siya makapaniwala na ang isang taong kasing kasanayan niya ay isang karaniwang tao. Gayunpaman, dahil wala siyang sinasabi, dapat may mga dahilan siya. Siya, dahil hindi siya ang tipong manghihimasok sa mga gawain ng iba, ay hindi na nagpatuloy. Kung ang pakikipagsapalaran mo sa martial world ay may kinalaman sa mga personal na gawain, hindi ako makikialam. Biglang humigpit ang ekspresyon ni Helen, ngunit kung mapanganib nito ang katatagan ng martial world, anuman ang iniligtas mo sa akin, hindi ako magpapakita sa iyo ng awa. Bahagyang tumawa si Lito, siguro, dapat na lang kitang patayin ngayon. Humugat ng matalim na hininga si Helen, ang kanyang kamay ay nagkunwaring kamao na nakakuha ng defensive posture. Sa susunod na sandali, mabilis siyang inalis ni Lito sa kanyang mga paa at papunta sa likod ng kabayo. Kasunod nito, sumakay na rin siya sa kabayo. Para saan? Si Helen ay medyo naguguluhan. Hindi ba Border Stay City? Hindi ka ba hinihintay ng mga warriors mo? Nagsalita si Lito. Ipinikit ni Helen ang kanyang mga mata at hindi na nagsalita. Pagsapit ng takip silim, sa wakas ay nakabalik na sila sa Border Stay City. Bago pa man sila makarating sa tarangkahan ng lungsod, napapaligiran na sila ng grupo ng mga mandirigma. General. Malakas na sumigaw ang mga mandirigma, ngunit lahat sila ay nakatingin kay Lito ng may maingat na mata. Bumaba si Lito, inihagis ang letigo kay Helen, at kumaway sa kanya, bye-bye. Nagsalubong ang kilay ni Helen, bye-bye. Sa wakas ay nag-react si Lito, ang ibig sabihin nito ay paalam. Ibinuko ni Helen ang kanyang bibig, gustong pasalamatan siya, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Kung titingnan ang kanyang casual na paraan, tila hindi siya ang uri ng tumayo sa mga seremonya. Kinabukasan, dumating ang balita ng pagkamatay ni Mosen. Inakala ng lahat na si Helen ang pumatay sa kanya, at pinuri nila siya bilang isang bayani. Umatras din sa kahihiyan ang matandang duwende na nakabaon dito. Ang banta sa Border Stay City ay inalis. Tuwang-tuwa ang palasyo, agad na hiniling kay Helen na bumalik sa Skyholding City upang makatanggap ng parangal. Medyo walang magawa si Helen. Maraming beses na niyang sinabi na hindi niya pinatay si Mosen, ngunit walang naniwala sa kanya. Noong araw na umalis siya sa lungsod ng Bayan Leo, sumakay siya sa isang puting kabayo, na tinitingnan ng mataong mga lansangan. Ang imahe ng isang gwapong kabataan ay misteryosong lumitaw sa kanyang mga mata. Hanggang sa muli tayong pinagtagpo ng tadhana. She shook kanyang ulo, spurred kanyang kabayo, at darted palayo. Kasabay nito, umalis sina Lito at Kailian patungo sa lungsod ng Qingtian. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nakarating sila sa isang maliit na bayan malapit sa Qingtian City. Papasok pa lang sa isang restaurant si Kailian, gutom na gutom at walang laman ang tiyan nang pigilan siya ng matipunong lalaki, tumigil ka, bawal kang pumasok. Bakit? Galit na sigaw ni Kailian. Napasulyap ang matipunong lalaki sa kanyang dibdib, walang palamuti sa balahibo, nabanggit ng aming young master, hindi siya kumakain kasama ng mga karaniwang tao. Maaari kang pumasok pagkatapos niyang kumain. Walang modo, wala pa akong narinig na ganyang tuntunin. Galit na galit si Kailian. Sa gilid, may isang pamilyang tatlo. Dalawang matanda ang mukhang pagod mula sa paglalakbay, hawak ang isang maliit na bata sa kanilang mga kamay. Mama, gutom na ako. Naiiyak na sabi ng bata. Nagmamakaawa ang ama sa matipunong lalaki, Ginoo, buong araw na po kaming naglalakbay, pumasok po kami at kumuha ng makakain, hindi man po kami nagugutom, ang anak po namin. Nawalan ng pasensya ang matipunong lalaki at itinulak ang ama, mapahamak, hindi mo ba maintindihan ang lengguwahe ng tao? Umalis ka. Maraming taong gustong kumain ngunit hindi makapasok ay nagtuturo at nagbubulungan. Para naman sa mga may palamuting balahibo sa kanilang dibdib, isang sagisag ng mga martial artist, magarbong silang pumasok sa restaurant. Ito ay ganap na wala sa linya. Sigaw ng karamihan. Ang matipunong lalaki ay tumitig ng masama, tumatahol, who dares to say any further? Believe it or not, I'm ready to throw punches. Dahil doon, binaluktot niya ang kanyang matipunong kalamnan. Ang karaniwang tao ay hindi nang ahas na pukawin siya, at walang pagpipilian kundi lunokon ang kanilang pagmamataas. We have no choice but to wait, buntong hininga ni Kailian, hawak-hawak ang kumikulum na tiyan habang nakaupo sa lupa. Gayunpaman, ang paghihintay ay natapos ng 2 oras. Umaalingaw-ngaw mula sa restaurant ang paminsan-minsang pagkislot ng mga baso at mabangong amoy ng mga pagkain, kasabay ng panunuya ng isang young master at isang ginang. Ang bata naman sa sulok ay gutom na kasing puti ng saplot ang mukha, at wala man lang lakas na umiyak. Kumunat ang noo ni Lito at naglakad papunta sa entrance ng restaurant. Tumabi ka.
Kakatapos lang kumain ng matipunong lalaki, at habang kinukutkot ang ngipin, sabay-sabay niyang binitawan si Lito, nanunuya, ano ang sinabi mo? Tumabi ka, o huwag mo akong sisihin sa pagiging pisikal. Malamig na tugon ni Lito. Bueno, malamang na nilamon mo ang puso ng isang oso at ang lakas ng loob ng isang leopardo upang makipag-usap sa akin sa tono na iyan. Ang matipunong lalaki ay mayabang na mayabang, malapit nang itulak si Lito gamit ang kanyang kamay. Sa susunod na sandali, hinawakan ang kanyang palso, pagkatapos ay binaligtad ang buong tao at marahas na itinapon sa lupa. Hinawakan siya sa kanyang kwelyo, inihagis siya ni Lito sa restaurant, malamig na nagtanong, kaninong aso ito? Anong nangyayari? Tanong ng isang binata sa malamig na tono, hawak ang isang maganda at cute na babae sa kanyang mga braso. Ang lalaking ito ay nakasuot ng asul na brocade at may palamuting berdeng balahibo sa kanyang dibdib. Marahil upang i-highlight ang palamuti ng balahibo, bahagyang inilabas niya ang kanyang dibdib. Master, baliw tong brat na to. Sinaktan niya ako. Malungkot na reklamo ng matipunong lalaki. Worthless. Kahit ganyang basura pwede kang itumba, mukha ka bang magreklamo sa akin? Baka sa mukha ng binata ang sama ng loob. Sumagot si Lito, ito ay isang restaurant, karaniwang kaalaman na kahit na ang mga ordinaryong tao ay hindi makakain, maaari silang bumili ng mga pagkain na dadalhin. Ngumisi ang lalaki, bago ka yata dito, hindi mo pa nararanasan ang malupit na realidad ng lipunan, di ba? Maangas niyang sinabi, sa mundo ng martial arts, iisa lang ang karaniwang kaalaman, ang mga ordinaryong tao ay nasa ilalim, ang kanilang buhay ay hindi gaanong halaga, at walang karapatang mag-demand. Sapat na. Bam! Kinuha ni Lito ang isang clay teapot at binasag ito sa ulo ng lalaki. Kabanata 973. Ah! Tinakpin ng lalaki ang kanyang ulo at napasigaw, umaagos ang dugo mula sa kanyang mga daliri. Dugo, dumudugo ako. Sinulyapan niya ang dagwang mga kamay, halos himatayan sa takot. Anong nakatayo ka dyan? Turuan mo siya ng leksyon. Sumigaw siya sa kanyang mga tagasunod. Lumapit ang mga tagasunod na iyon kay Lito ngunit bago pa sila makalapit, isa-isa silang sinipa. Wala itong kinalaman sa iyo. Kung ayaw mong ma-disable, iwasan mo ang mga masamang gawain mo. Lumapit si Lito sa lalaki. Napaatras tuloy ang lalaki, nanginginig sa takot at itinulak pa sa harapan ang babaeng nasa braso para protektahan siya. Umiling lang si Lito. Sa teorya, sa mundo ng martial arts, iginagalang ng lahat ang martial arts, at lahat sila ay dalubhasa. Gayunpaman, ang lalaking ito sa kanyang harapan ay mapatla, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at hindi matatag na mga hakbang. Hindi lang siya nagkukulang sa mga kasanayan, ngunit tila nagpapakasawa rin siya sa labis na kasiyahan. Sa ilang araw na nasa martial arts world ako, ikaw ang una kong matatawag na basura. Umiling si Lito. Nang marinig ang sarili niyang tinatawag na basura, halos mapatalon ang lalaki sa galit, kilala mo pa ba kung sino ako? Wei ang apelyido ko. Humalukip-kip si Lito sa kanyang dibdib, malamig na tinitigan siya. Parang nanigas ang hangin. Idinagdag ng lalaki, Remir Wei ang buong pangalan ko. Maaaring hindi mo ako narinig, ngunit tiyak na alam mo ang pangalan ng aking kuya, ito ay Wilfredo Wei. Siya talaga ang nakababatang kapatid ni Wilfredo Wei. Mula sa pamilya Wei, hindi nakakagulat na sila ay mayabang. Ito ay isang problema, ang mga nagawa ni Wilfredo ay walang kapantay, ang binatang ito ay malamang na may problema. Bagamat nagpapasalamat ang lahat na tumayo si Lito, nag-aalala sila sa kanya sa sandaling ito. Ang isang taong kumakain sa gilid ay nanunuya, ano ang iyong kinatatayuan dyan? Lumuhad ka at humingi ng awa ngayon. Kung marinig ito ni Wilfredo, ang pagkamatay ng 1,000 beses ay hindi sapat para sa iyo. Gayunpaman, si Lito ay hindi nagpakita ng senyales ng gulat. Sinabi lang niya kay Remir, umalis. Natigilan si Remir, ano? Ano ang sinabi mo? Siya ay nalulugod na, naghihintay na lumuhad si Lito at humingi ng tawad, para lamang salubungin ng ganoong malakas na utos. Hindi maintindihan ang usapan ng tao. Ngumisi si Lito at sa pamamagitan ng isang sipa, pinalipad siya. Natigilan ang buong restaurant. Alam na ang kabilang partido ay nakababatang kapatid ni Wilfredo, nang ahas silang maging dominanti. Bukod dito, ang binatang ito ay tila isang ordinaryong tao lamang. Sino ang nagbigay sa kanya ng ganoong katapangan? Bagamat nadismaya ang mga tao mula sa mundo ng martial arts, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na makialam matapos makita ang lakas ni Lito. Sa karamihan, magbubulungan sila ng ilang sumpa. Ngumisi si Lito, isang grupo ng mga bully na alam lamang kung paano pumili sa mga mahihina. Lahat, pasok na kayo para sa hapunan. Casual na sabi ni Lito.
Habang kumakain, lumuha ang mata ng isang matandang lalaki, at bumantong hininga, nabuhay ako sa mundo ng martial arts sa buong buhay ko, at ito ang unang pagkakataon na makakaupo ako sa isang mesa at makakain tulad ng isang normal na tao. Young man, this meal is on US. You just enjoy your food. Sunod-sunod na nagpahayag ng pasasalamat ang mga tao. I will never let that brat off the hook. Pumasok si Remir sa tirahan ng Wei, nagmumura ng nagmumura. Lumapit si Wilfredo, nang makita ang kanyang mukha na may bagbog, sumimangot siya at nagtanong, anong nangyari? Paano naging ganito ang mukha mo? Kuya, kailangan mong maghayganti para sa akin. Si Remir, humihikbi at sumisinghot, ay kumapit kay Wilfredo. Nagdilim ang ekspresyon ni Wilfredo, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na walang kwenta at palaging nagdudulot ng gulo ay naging isang running joke. Anong problema ang ginawa mo this time? Tanong ni Wilfredo na may matigas na mukha. Ipinaliwanag ni Wilfredo, Kuya, hindi ko talaga kasalanan sa pagkakataong ito. Ikinwento niya ang mga pangyayari mula umpisa hanggang katapusan, mukhang nagdududa si Wilfredo, talaga. Paano magkakaroon ng mga taong mayabang sa mundo ng martial arts? Talaga, kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo sila. Itinuro ni Remir ang mga katulong. Tumanggo-tango ang mga katulong bilang pagsang-ayon, totoo nga, hindi maatim na mayabang ang binata. Kahit na binanggit ka, hindi kanya sineseryoso. Si Wilfredo, na orihinal na ayaw masangkot sa bagay na ito, ay biglang nagalit nang marinig ang mga salitang ito. Kahit sa murang edad, nakamit na ni Wilfredo ang malalaking tagumpay sa militar. Hindi ka panipaniwala, may nangahas na hindi siya igalang, at ang taong ito ay hindi hihigit sa isang karaniwang tao. Hey! Mabuti, mga bantay. Wilfredo beckoned his deputy, sundan mo si Remir. Kung makatagpo mo ang lalaking iyon, patayin mo siya kaagad. Ang kinatawan, na nagngangalang Andolin, ay sumaludo at tumugon, oo, Ginoo. Natuwa si Remir, si kapatid na Ando ay kasama ng ating kuya sa loob ng maraming taon at may sunod-sunod na tagumpay sa labanan. Walang alinlangan na ipapadala niya ang taong iyon sa underworld. Kinawian niya ang kanyang kamay, plano ng bata na pumasok sa Skyreach City. Magpadala ng mas maraming tao upang bantayan ang lahat ng mga gate ng lungsod upang matiyak na siya ay naharang. Oo, young master. Nagkalat ang mga tagasunod sa lahat ng direksyon. Kinabukasan, dumating sina Lito at Kailian sa North Gate ng Skyreaching City. Pagpasok pa lang nila sa gate ng lungsod, hinarang sila ng isang grupo ng mga tao. Nakasuot ng armor, nagmamayabang si Ando, ikaw ang umatake sa aming young master kahapon. Walang pakialam na tumugon si Lito, ang iyong young master ay. Ako ito. Galit na naglakad si Remir, nababalot ng benda ang kanyang ulo, mukhang nakakatawa. I don't have time for chit-chat. Inutusan ka ng general na patayin ka kaagad. Sabi ni Ando. Napangisi si Lito, sa anong dahilan? Sa batayan na hindi mo ginagalang ang general. Malamig na sagot ni Ando. Umiling si Lito na tumawa, bakit ko siya ituturing na mahalaga? Malakas na sumigaw si Ando, paulit-ulit na itinaboy ni General Wei ang Old Ghost Legion, ipinagtanggol ang seguridad ng martial realm, na nagtatag ng isang matunog na reputasyon. Sino ka sa palagay mo para insultuhan siya? Muling tumawa si Lito, ang pagtataboy sa mga matandang multo ay binibilang-bilang din para sa isang mabigat na reputasyon. Sinabi ni Ando, kung ikaw iyon, natatakot ako na baka isa kang multo sa ilalim ng talim ng matandang multo. Muli, tumawa si Lito. Galit na galit, sumigaw si Ando, anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Lito, sabihin mo sa akin, anong antas si Martian sa mga matandang multo na iyon? Bahagyang nawala ang kulay sa mukha ni Ando, siya ay isa na may napakataas na talento sa mga matandang multo. Minsan ay nakipag-away sa kanya si General Wei. Bagamat walang tiyak na resulta, binigyan niya siya ng leksyon. Itinaklap niya ang kanyang mga kamay bilang paggalang, ngunit ito ay walang kaugnayan. Sa ngayon, si Mosen ay pinatay ni General Helen, hindi nagbabanta. Ngunit tumawa si Lito, kung hindi ka manalo, hindi ka mananalo. Walang bagay na walang mapagpasyang resulta. Anak, nakikita ko na naghahanap ka lang ng gulo. Kung hindi manalo ang general ko, maglakas loob ka bang sabihin na kaya mo? Tikman mo ang espada ko. Puno ng galit, hinugot ni Ando ang kanyang espada mula sa kanyang baywang, na humahampas sa mukha ni Lito. Ngunit sa kabila ng paglalagay ng lahat ng kanyang lakas dito, pagkaraan ng mahabang panahon, hindi pa niya nagawang mahawakan ang kahit isang buhok sa mukha ni Lito. Ang pinaka-nakakagalit ay ang taong ito ay hindi kailanman gumalaw sa kanyang posisyon mula simula hanggang matapos. Habang lumilipad ang kanyang isip, biglang sumakit ang kanyang palso at ang kanyang espada ay napunta sa kamay ni Lito.
Sa isang biglaang pagsipa sa dibdib, si Ando ay natamba sa lupa. Itinutok ni Lito ang kanyang espada kay Ando, at sinabi sa walang malasakit na tono, bumalik ka at sabihin sa iyong general na kung hindi niya ito matatanggap, maaari siyang lumapit sa akin. Ang magandang bagay sa mundo ng martial arts ay natutukoy nito ang kataasan batay sa lakas. Namula ang mukha ni Ando, naguguluhan at nagulat. Hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong kabataang ito ay nagtataglay ng ganoon kabilas at mapagpasyang kasanayan. Sige, kung hindi ka magpapakita, duwag ka. Ando said venomously. Malamig na tumawa si Lito, at sinabing, bukas. Iniwan ang dalawang salitang ito, kinuha niya ang espada ni Ando at nawala kasama si Kai Lian. Deputy General Lin, okay ka lang ba? Sinubukan ng gwardya na suportahan si Ando. Mapahamak, hindi ko kailangan ng tulong mo. Nakaramdam ng lubos na kahihiyan, ipinagkibit balikat ni Ando ang gwardya at nanginginig na tumayo. Sa pagbabalik sa Wei Manor, iniulat niya ang insidente kay Wilfredo Wei. Kinuha pa niya ang espada mo. Nagpakita si Wilfredo ng nagulat na ekspresyon nang marinig ito. Sinadya niyang hamanin tayo. Bilang isang mandirigma, wala nang hihigit pa sa kahihiyan kaysa mawala ang iyong sandata, malamig na sabi ni Wilfredo. Ninatngat ni Ando ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay puno ng puot, nagsisisi lang akong hindi siya naging kapareha. Huwag kang mag-alala, dahil sinundan mo ako, hindi ko hahayaang mapahiya ka ng walang ginagawa. Si Wilfredo ay mukhang relaxed, kung maglakas loob siyang pumunta bukas, sisiguraduhin kung hindi siya babalik sa isang piraso. Ang lahat ay nakasalalay sa general ngayon. Tila na-visualize ang eksena ni Lito na nasa ilalim ng paa ni Wilfredo, naramdaman ni Ando ang matinding kagalakan na dumaloy sa kanyang puso. Sa pag-aksyon ni Kuya, ang batang iyon ay maaaring patay na o alisan ng balat. Pinalakpak ni Remir Wei ang kanyang mga kamay at sinabi. Sinulyapan ni Wilfredo ang kanyang walang kakayahan na nakababatang kapatid, na nag-udyok kay Remir na isara agad ang kanyang bibig. Ito ang address na sinabi sa akin ng aking lolo. Dumating si Kai Lian, kasama si Lito, sa isang simpleng eskinita. Huminto sila sa harap ng isang klinik. Pwede ba kitang tulungan? Isang puting buhok, kalat-kalat na matandang lalaki na may desenteng enerhiya ang lumabas. Sinabi ni Kai Lian, excuse me, ikaw ba si Lolo Valerian? Bahagyang nagbago ang mukha ng matanda, tinanong niya, ikaw ba si Kai Lian? Biglang lumuhad si Kai Lian sa harap ng matanda, at puno ng luha at sinabi, Lolo Valerian, ang aking lolo ay sinaktan ng mga tao ng Imperial Palace. Bago siya namatay, hiniling niya sa akin na hanapin ka at ibigay ito sa iyo. Pagkasabi nito, ibinigay niya ang kanyang pakete kay Valerian. Tila alam kung ano ang nasa loob, dali-dali itong tinanggap ni Valerian, na nagsasabing, pumasok ka muna, itatabi ko ito. Nang mailagay na ang mga pakete, kinausap ni Valerian si Kai Lian, babae, kung hindi mo iniisip ang aking abang kalagayan, manatili ka rito. Wala akong mga anak o apo, ituturing kita bilang sarili kong apo. Pinunasan ng kanyang mga luha, tumanggo si Kai Lian at sinabing, salamat, Lolo Valerian. You old coot, kailan ka magbabayad? Sa sandaling ito, nagsimulang umalangaw-ngaw ang isang magaspang na tinig ng insulto, habang papalapit ang ilang nasa katanghaliang gulang. Ang lalaking nasa harapan, na nakikilala sa kanyang bigot sa horseshoe, ay hindi pangkaraniwang mayabang. Sinipa niya ang basket ng mga halamang gamot na pinapatuyo sa araw sa pasukan at sumigaw, matanda, lumabas ka. Nang makita ang mga lalaking ito, nagbago ang mukha ni Valerian, mapahamak, narito ang mga magnanakaw upang mangolekta muli ng proteksyon ng pera. Pumasok ang lalaking may bigot sa horseshoe at inilahad ang kanyang kamay, nasaan ang perang ipinangako mo sa akin noong nakaraan? Nahihirapang sumagot si Valerian, hindi talaga ako makakaipon ng ganoon kalaking pera, maaari mo ba akong bigyan ng mas maraming oras? Go to death. Binigyan na kita ng kalahating buwan. Kung hindi ka makabayad, babasagin ko ang tindahan mo. Galit na sigaw ng lalaking may bigot sa horseshoe. Tama, medyo sikat ang matandang ito. Ang daming naghahanap sa'yo para magpagamot. Paanong hindi ka makakabayad? Dagdag pa ng isa pang lalaki. Lahat sila mahihirap. I wouldn't dare to charge them. Napabuntong hininga si Valerian. Sumagot ang lalaking may bigot sa horseshoe, tigilan mo na ako sa kalokohan. Ngayon, kung hindi mo maibigay sa akin ang pera, kailangan mong gumawa ng ibang bagay, tingnan ko. Nilaybot ng kanyang mga mata ang buong silid, biglang napansin si Kai Lian sa sulok. Wow! Mukhang inosente at kaibig-ibig ang dalagang ito. Hindi ko pa siya nakita. Lumapit ang lalaking may bigot sa horseshoe, nakangisi. Dali-dali siyang pinigilan ni Valerian, hindi, bata pa siya.
Hindi mo maiisip ang karumaldumal na pag-iisip. Bastos ka. Itinulak ng lalaking may bigot sa horseshoe si Valerian at sinubukang sunggaban si Kylian, kung hindi ka makabayad, palitan mo siya bilang bayad. Gayunpaman, bago niya mahawakan si Kylian, hinawakan ang kanyang kwelyo mula sa likod at naitulak siya palabas ng pinto. Kabanata 974. Hooray! Ang 8-character beard ay natisod at bumagsak, napangiwi sa sakit. Who dared to touch me? Ang 8-character beard ay mukhang mabangis. Ginawa ko, sagot ni Lito. Nagalit si 8-character beard, kilala mo ba kung sino ako? Wala ka man lang palamuting balahibo sa iyong dibdib, at nang ahas ka pang hawakan ako. Sinulyapan ni Lito ang palamuting itim na balahibo sa kanyang dibdib, ang pinakamababang tao ay napakayabang, tiyak na isang daga na nagpapanggap bilang isang tigre. Natigilan si 8-character beard, parang tinamaan ng pako sa ulo, malamig niyang sinabi, narinig mo na ba ang pangalan ni General Helen? Tumango si Lito. Tumawa ng masama ang 8-character beard, ang aking tiyuhin ay ang matandang tagapangasiwa ng mansyon ni Helen, at pinanood niya ang paglaki ni General Heli 1N. Pagkatapos noon, pinag-cruise niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, na mukhang mayabang, not to exaggerate, if my uncle say a word to the general, you guys will have to lose your lives. Sa pagkakaalam ko, si General Helen ay makatwiran at maalalahanin, paano siya papanig sa isang bully sa kalye na tulad mo? Sagot ni Lito. Sino ba ang tinatawag mong bully? Go! Let's all gang up and give this guy a beat first. Ang 8-character beard ay nasa bingit ng tamaan ng isang tao. Paano magkakaroon ng pagkakataon ang ragtag gang na ito laban kay Lito? Inilagay niya ang mga ito sa lupa sa loob ng ilang sandali. Tinapakan ni Lito ang likod ni 8-character beard, hinawakan ang kanyang braso, at pinilipit ito ng husto, na napasigaw sa sakit ng 8-character beard. Aalis ka ba o hindi? Malamig na pahayag ni Lito. Sige, alis na ako. Kuya, tumigil ka na sa pag-ikot, mabali ang braso ko. Ang naghihirap na hiyawan ng handlebar mustache ay umaakit sa maraming mga naninirahan sa kalye. Binitawan ni Lito. Gumalaw ang handlebar mustache at tumakas ng 10 metro ang layo. Mapahamak, hintayin mo ako, babalik ako at sisirain ko itong pangit na klinik mo. Nanumpa si handlebar mustache habang hinahabol ang hininga. Hoy bata, tumigil ka sa pagtitig, mas mabuting tumakbo ka, payo ni Valerian kay Lito. Sumimangot si Lito, bakit ako tatakbo? Nag-aalala, tumugon si Valerian, hindi mo ba siya narinig? Ang kanyang tiyuhin ay ang tagapangasiwa ng Helen Mansion, hindi natin sila maaaring guluhin. Tiyak na siya ay tumawag para sa mga reinforcement, mas mabuting tumakbo ka na. Sumagot si Lito, paano kayo kung tatakbo ako? Umiling si Valerian, wala silang magagawa sa isang matandang buto na tulad ko. Kunin mo ang babae at umalis kayo kaagad. Tumawa lang si Lito at umupo sa isang upuan, kung ganoon, mananatili ako dito at maghihintay. Kung hindi ko maiwasan, lalaban ako. Umupo siya roon na may malamig at walang pag-aalinlangang pagngisi sa kanyang mukha. Tumango si Kylian, Kuya Lito, naniniwala ako sa iyo. You silly girl, bakit ang walang isip mo din? Walang magawang sabi ni Valerian. Noon lang, inakay ng isang babae ang isang bata. Dr. Valerian, would you please check what's wrong with my child? Buong araw siyang sumakit ang tiyan. Sinuri ni Valerian ang pulso ng bata at sinabing, hindi ito seryoso. Ilang acupuncture needles ang dapat ayusin ito. Agad siyang naglabas ng silver needle. Nang ipasok niya ang karayom, bahagyang nanginig ang mga mata ni Lito. Ang pamamaraan na ito ay napakapamilyar. Ito ay kahangahangang katulad ng pamamaraan ng pagmamanipula ng karayom ang kanyang master. Minsang sinabi ng kanyang amo, wala pang 3 tao sa mundo ang makakagawa ng pamamaraang ito ng karayom. May koneksyon kaya ang dalawa. Mabilis na matapos maipasok ang karayom, bumuti ng husto ang kutis ng bata. Gusto siyang bigyan ng babae ng pera, ngunit tinalikuran ni Valerian ang kanyang kamay, hindi na kailangan, ito ay isang simpleng gawain. Anak, hindi ka ba magpapasalamat kay Dr. Valerian? Napakabuting tao niya, pasasalamat ng babae. Yumuko ang bata at sinabing, salamat, doktor. Nang umalis ang mag-ina, casual na nagtanong si Lito, napansin ko ang kakaiba mong pamamaraan ng karayom kanina, maaari ko bang malaman kung anong uri ng pamamaraan ito? Tumawa si Dr. Valerian, it's really unusual, I learned it from my master. Dahan daw ang hinawakan ni Lito ang kanyang baba, nagtatago ng matapang na hula sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala ng isang grupo ng mga tao ang may balbas na bigot para sa paghihiganti.
Little Bastos, umalis ka dito at maghanda para mamatay. Malakas na sigaw ng may balbas na bigot. Kasama niya ang isang matandang lalaki, nakasuot ng pulang balahibo sa kanyang dibdib, nakasuot ng solemn na mukha, nakatayong matangkad at tuwid, na nagbibigay ng hangin ng higit na kahusayan. Ang lalaking ito ay tiyuhin ng 8-character beard, na pinangalan ng Melker Cow. Siya ba ang bumugbog sa'yo? Tumingin si Melker kay Lito, nang mapansing walang bakas ng anumang pasa sa kanyang dibdib, sumangot siya sa kanyang ilong. Siya iyon. Marahas na reklamo ni 8-character beard. Sa pagtingin kay Lito, sinabi ni Melker, "Binata, ako, si Melker Cow, ay hindi isang malupit na tao. Kung isa sa alang-alang ang iyong kabataan, bibigyan kita ng pagkakataon. Humingi ng tawad sa kanila at gumawa ng mga pagbabago. Pagkatapos ay maaari nating isaalang-alang ang bagay na ito na natapos na." Napangisi si Lito. Tiyak na alam niya kung paano ipagmalaki ang sarili. Nangungulekta ng protection money ang pamangkin mo. Dahil hindi ka malupit na tao, hindi ba dapat disiplinahin mo muna ang pamangkin mo para turuan siyang maging matuwid? Tumutol si Lito. Ang mga salitang ito ay tila nakakaantig ng damdamin, habang ang mukha ni Melker ay naging malamig. Ikaw, isang non-status commoner, maglakas loob na magbitaw ng mga ganyang salita. Mukhang wala kang balak aminin ang iyong pagkakamali. Kumaway siya ng kamay, at humakbang ang dalawang payat na lalaki. Ang dalawang ito ay mga doorkeeper para sa Helen Estate, top of the line. Huwag mo silang i-provoke sa aksyon o hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Babala ni Melker, habang ang kanyang mukha ay may malamig na ngiti. Sinabi ni Lito, hayaan silang kumilos. Nagulat si Melker. Mapahamak, nililigawan ba ng binatang ito si kamatayan? Mabuti naman, hayaan mo akong guluhin kayong dalawang Ginoo para turuan ng leksyon ang mayabang na walang isip na ito. Nag-isip si Melker na sumenya sa kanilang dalawa. Ang isa sa kanila ay sumulyap kay Lito, umiling at ngumisi. To handle such a small fry, why bother involving the two of us? One of us will suffice. Pagkasabi niyon, humakbang siya pasulong at ginawa ng simple at brutal na suntok si Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang palso at sa sumunod na sandali, narinig ang kakaibang tunog ng pagbitak ng buto. Ang isa pang tao, na orihinal na nagplano upang tangkilikin ang palabas, ay mukhang nagulat sa biglang pagliko ng mga kaganapan. Hindi ka panipaniwala, isang braso ang nabali sa isang galaw lamang. Anong kahangahangang bilis at lakas ng reaksyon? Agad siyang umaban para tumulong, ngunit bago pa man siya makakilos ay tinamaan na siya ng husto sa dibdib ng marahas na hampas ng palad. Boom! Pilit na tinulak, na paatras ang dalawa. Naglakad si Lito patungo sa kanila, at walang pakialam na sinabi, nais mo pa bang ipagpatuloy ang pagsalungat sa walang kwentang taong ito, gaya ng sinasabi mo? Umalis na tayo dito. Namutla sa takot ang kanilang mga mukha, at tumakbo sila sa takot. Pagkatapos ay ibinaling ni Lito ang kanyang atensyon kay Melker. Si Melker, malagim na mapatla, ay itinuro si Lito at sinabing, iyan ang isa sa mga lalaki mula sa Helen Mansion. Siguradong hindi ka pakakawalan ni Helen He. General Helen. Lumitaw sa isip ni Lito ang imahe ng figure na nakasuot ng kalahating maskara, nakabalik na siya. Bumalik ang general sa lungsod noong nakaraang araw. Kailangan mong aminin kaagad ang iyong pagkakamali. Sinikap ni Melker na mabawi ang mukha. Bilang tugon, sinabi ni Lito, sa aking paningin, walang dapat ikatakot mula sa iyong general. Ikaw. Ang lakas ng loob mong bastyusan ang aming general. Ha! Siguradong pagod ka na sa buhay. Malamig na tawa ang isinagot ni Melker. Sa sumunod na segundo, nagkaroon ng kislap ng gintong liwanag sa kamay ni Lito, at lumitaw ang isang espada. At ang dulo ng espada ay ilang milimetro lamang mula sa ilong ni Melker, isara mo ang bibig mo, kung hindi ay pagsisihan mo ito. Umalis. Si Melker ay hindi nagnganga, nilunok ang kanyang laway, at lumayo. Tito, hindi ko matatanggap ito. Sabi ni Eightward Beard. Tinapik siya ni Melker sa ulo, dahil sa kakayahan ng bata, hindi tayo mananalo sa isang laban. Ang pinakamagandang taya ay ang hikayatin ng general na kumilos at pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Nang marinig ito, tila may naalala si Eightward Beard at tuwang-tuwang bumulong sa tainga ni Melker. Hehe, bata, ang tigas mo, naglakas loob ka bang sumali sa Hero Convention na ginanap ng Helen Mansion? Panunuya ni Eightward Beard na may malamig na ngiti. Taon-taon, ang Helen Mansion ay nag-sponsor ng Hero Convention. Kung sino ang mananalo sa unang pwesto ay makakakuha ng pribilehiyong makasali kay General Helen. Malakas na pahayag ni Melker. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga pangunahing angkan ng Qingtian City ay darating upang tumangkilik sa kaganapan.
Kung manalo ka, hindi ito isang ordinaryong karangalan. Sabi ni Eightward Beard. Gayunpaman, umiling si Melker, I bet isa ka lang pas ang may 3 paa sa martial arts. You dare not join? Right. Alam ni Lito na sinusubukan nilang hikayatin siya na gumawa ng kalokohan. Pero wala siyang pakialam. Kung pupunta ang lahat ng malalaking angkan, tiyak na naroon din ang pamilya Lin. Sige, talagang sasali ako, sabi ni Lito. Hindi nila inaasahan na papayag talaga siya, na ikinatuwa ni Melker. Pagdating ng oras, maaari silang humila ng ilang mga string at turuan ang batang ito ng leksyon. Anak, huwag mo nang babalikan ang sinabi mo. Kung gagawin mo, hindi ka lalaki. Umalis si Melker kasama ang kanyang pamangkin, na nasiyahan. Kinabukasan, sa Wei Mansion. Master Wei, dumating ang isang lalaking nagngangalang Lito na nagsasabing may appointment siya. Isang lingkod ang nagpahayag. Si Wilfredo Wei ay nagsasanay ng martial arts sa courtyard, ang kanyang itaas na kalahati ay nakabuka, ang mga kalamnan ay kumikinang sa pawis, na lumalabas na hindi kapani-paniwalang malakas. Sa isang tabi, si Remir Wei, ay humihigop ng tsaa. Nang marinig ang pangalang Lito, tumayo siya, ang lakas talaga ng loob niyang magpakita, kapatid. Si Wilfredo, na nananatiling walang pakialam, ay tinanggap ang tuwalya na iniabot ng kanyang katulong upang matuyo ang pawis, pagkatapos ay isinuot ang kanyang damit. Hey, bakit ang sorpresa, ngayon lang tayo nakatagpo ng isa pang patay. Dumating siya sa harap ng bulwagan kung saan lumingon si Lito, mukhang nagulat si Wilfredo, sinong mag-aakala, ang aking kinatawan ay hindi mo kakampi. Hindi nagsalita si Lito, itinaas lang niya ang kanyang bakal na espada at walang humpay na sinabi, nasa akin ang kanyang espada, bawiin mo man o hindi, depende sa iyong kakayahan. Ngumisi si Wilfredo, ang dapat mong alalahanin ay hindi ito, ngunit kung makakalabas ka ba sa gate na ito ng buhay. Ngumiti si Lito, dahil nandito ako, natural, tiwala akong makakaalis ako. Sa palagay ko hindi ka ganoon kaswert. Sa ilang segundo nang lumabas ang huling salita sa kanyang mga labi, Wilfredo suddenly struck. Si Lito ay hindi nabigla, bahagyang nakakunot ang noo habang siya ay maayos na kumilos. Ang martial arts ni Wilfredo ay medyo pambihira, at ang kanyang natural na istruktura ng buto ay matatag, kung ito ay anumang ordinaryong dalubhasa sa martial arts, tiyak na hindi sila ang makakapareha niya. Nag-sparring sila ng daan-daang round, nakakasilaw sa mga nanunood. Bahagyang namula ang mukha ni Wilfredo, at bumilis ang kanyang paghinga. Sa kaibahan, si Lito ay mukhang kalmado pa rin at hindi nababagabag. Ninatngat ni Wilfredo ang kanyang mga ngipin, mapahamak, paano ito mangyayari. Bigla siyang gamulong, kinuha ang isang pilak na sibat sa rack, at itinutok ito kay Lito. Umiwas si Lito patagilid, hinawakan ang pilak na sibat. Pagkatapos, sa isang malakas na hampas, ang pilak na sibat ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang kamay ni Wilfredo ay tinamaan ng matinding sakit, at hindi niya sinasadyang bumitaw. Ang pilak na sibat ay agad na nahulog sa kamay ni Lito, at sa sumunod na segundo, itinutok ito sa lalamunan ni Wilfredo. Natalo ka. Mahinahong sabi ni Lito. Kinagat ni Wilfredo ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay puno ng ayaw, ngunit hindi siya nang ahas na gumalaw ng isang kalamnan. Kung sakaling gumawa siya ng anumang hakbang, ang pilak na sibat ay malamang na kumitil sa kanyang buhay. Gulat na napatingin ang mga katulong sa bahay. Hindi lamang nila nabigo na makuha ang bakal na espada, ngunit nawalan din sila ng isang pilak na sibat. Sa kabila ng kanyang mga taon ng pagsasanay sa martial arts, ito ang unang pagkakataon na lubusang natalo ang young master. Kabanata 975. Pumayag ka ba? Walang pakialam na tanong ni Lito. Nagdilim ang mukha ni Wilfredo. Hindi niya maamin ang pagkatalo, ngunit ang pagtanggap ay isang dagok sa kanyang pagmamataas. Naka-off day ako kaya naman nagawa mong manalo ng walang kabuluhan. Sa normal na mga pangyayari, hindi ka makakapantay sa akin, matigas na sabi ni Wilfredo. Umatras si Lito, hawak ng 2 kamay ang silver spear. Sa isang malakas na twist. Basag. Naputol ang pilak na sibat sa kalahati. Muling nagbago ang ekspresyon ni Wilfredo. Fine. Magkikita tayong muli sa Heroes Convention ng Helen Manor, mahinahong sabi ni Lito. Nang marinig ito, si Wilfredo ay tuwang-tuwa sa loob. Pumayag talaga ang lokong ito. Pumayag. Nagsimula na siyang magplano sa kanyang puso. Gayunpaman, pakakawalan kita ngayon kung hihingi siya ng tawad sa akin, turo ni Lito kay Remir. Bakit ako dapat? Galit na sagot ni Remir. Humakbang si Wilfredo, sinipa si Remir sa kanyang mga tuhod at hiniling, tumahimik ka at humingi ng tawad ngayon. Dahil sa takot sa galit ng kanyang nakatatandang kapatid, walang ibang pagpipilian si Remir kundi mag-atubili na humingi ng tawad.
Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, magkita tayo sa Hero Assembly. Pero kuya hahayaan mo na lang ba siya? Hindi gustong sabihin ni Remir. Ninatngat ni Wilfredo ang kanyang mga ngipin, syempre, hindi ko siya kayang bitawan. Gayunpaman, walang madla dito. Pagdating sa Hero Assembly, sa harap ng lahat ng prinsipe at maharlika ng Qingtian City, ipapakita ko ang aking kapangyarihan. Oo, kung nandoon si Helen He, tiyak na maaakit siya sa kagandahang panlalaki ng aming kapatid. Nambobola si Remir. Iniisip ang sikat na babaeng general, hindi napigilan ni Wilfredo na maging sabik. Kapag nanalo ako sa unang pwesto sa Hero Assembly, agad akong magpo-propose kay Helen, at naniniwala akong maaakit siya sa akin at hindi siya makakataka sa aking palad. Si Wilfredo ay nagpakita ng lubos na kumpiyansa na ekspresyon at nagsimulang magpantasya tungkol kay Helen na nalulula sa kanya. Nagtungo si Lito sa tea house na binanggit ni Yan Rainey. Papasok pa lang siya sa tea house, may nakita siyang babaeng nakasandal sa front desk, tila nag-accounting. Nakasuot siya ng light green long dress na may green belt na nagpapatingkad sa manipis niyang bewang na medyo kaakit-akit na kaakit-akit. Sino ang makakaalam sa sandaling ito, isang kaina hinalang mukhang lalaki ang lumapit at iniunat ang kanyang kamay patungo sa kanyang puwetan. Nang makita ito, si Lito, na may mabilis na lakad, ay humakbang pasulong upang pigilan ang lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo ang lalaking iyon ng mas mabilis kaysa sa isang kuneho nang makita niya si Lito, sumisigaw ng, "Manyak!" Nang nagkataon, natapakan ni Lito ang isang piraso ng balat ng prutas sa ilalim ng paa, at naunang bumagsak ang ulo. Kasabay nito, lumingon ang babae at bumulusok si Lito sa kanyang mga bisig. Sabay na bumagsak ang dalawa sa sahig, itinulak ng babae si Lito at sinampal siya sa unang pagkakataon. Sapat na ang lakas ng loob para mahagilap ako sa sarili kong tea house. Pinandilatan niya ito ng malapad at galit na mga mata. Agad namang lumapit ang ilang katulong sa tindahan. Ang lakas ng loob na ay bully si Sister Celine, parang hindi niya pinahalagahan ang buhay niya. Hindi pagkakaunawaan. Wala itong kaugnayan sa akin, hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, medyo walang magawa. Galit na sagot ni Celine, ngayon ay malinis mo na itong itinatanggi. Paanong hindi ito magkakaugnay? Ikaw ang humipo sa akin. Namula ang mukha niya, hindi niya natapos ang pangungusap at galit na nagutos, paalisin mo siya. Tumigil. Hinawakan ni Yan Rainey si Cheng Cheng at naglakad, Sister Celine, anong nangyari? Itinuro ni Celine si Lito, you're just in time. This guy is a rogue, give him a beat for me. Siya. Baka may mali ka sa pagkakaintindi. Sumulyap si Yan Rainey kay Lito, lumapit kay Celine, at bamulong, ito ang aking master. Ano? Napabuntong hininga si Celine, nakasimangot, sabi mo isa siyang dakilang bayani, bihasa sa martial arts, paano siya magiging bastos? Hindi ka naman niya niloloko, di ba? Umiling si Yan Rainey, imposible. Sinungaling ba ako sa'yo ngayon? Ang lakas ng loob niyang hawakan ang puwet ko. Hindi ko ito pababayaan. Lumingon si Celine, at binigyan ng malamig na tingin si Lito. Nawala ng masabi si Lito. Hindi naman siya ang naging handy, ano bang meron sa babaeng ito? Master, dahil iginiit niyang ikaw iyon, bakit hindi ka nalang humingi ng tawad? Maraming koneksyon si Sister Celine dito sa lungsod ng Qingtian. Kailangan natin siyang tulungan tayo sa ating mga usapin sa lugar na ito. Hinailan ni Yan Rainey si Lito sa gilid at ibinulong ang kanyang payo. Dahil sa mga pagpipilian, kailangang sabihin ni Lito, I'm sorry. You think a simple sorry would suffice. I know, I'm breathtakingly beautiful, but it doesn't mean na masusulit mo ako. Si Celine ay may kumpiyansa na hinawi ang kanyang mahabang buhok. Sumagot si Lito sa mahinang boses, Lady, sobra ka talagang nag-iisip. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Celine sa kanya. Nakangiting sumagot si Lito, sinasabi ko na natutuwa ka. Tunay ngang napakarilag mo, isang kaakit-akit na kagandahan, talaga. Well, a smooth talker? No. Then, you are cleansing the hygiene for today, then I might consider forgive you. Inilagay ni Celine ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at ginawa ang kanyang deklarasyon. Si Yan Rainey ay galit na sinenyasan si Lito, bamantong hininga siya, sige, gagawin ko ang gusto ni Sister Celine. Oh, bakit nandito na naman ang country bumpkin na amo? Sabi ng isang katulong sa pangkat na nakaturo sa pasukan. Isang lalaking may kahangahangang tangkad, pinalamutian ng ginto at pilak na alahas, ang buong tapang na pumasok. Ang kanyang pangalan ay Feliciano Hu, isang mangangalakal ng tsaa, na may malaking kayamanan, isang kilalang tycoon.
Ang lalaking ito ay palaging hinahabol si Sister Celine, tiyak na walang magandang darating mula sa kanyang pagbisita ngayon. Reklamo ni Yan Rainey. Oo nga, sa sandaling bumigkas ang kanyang mga salita, lumapit si Feliciano, Celine, na mismo ba ako? Sinabi ni Celine na may malamig na mukha, Mr. Hu, ano ang ibig mong sabihin? Humalaklak si Feliciano ho, hindi mo ako direktang sasagutin, ibig sabihin na mismo ako pero nahihiya kang aminin. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang kamay ni Celine. Mr. Hu, igalang mo ang iyong sarili. Mabilis na binawi ni Celine ang kanyang kamay. Celine, hindi ba malapit na ang upa sa lugar na ito? Biglang sabi ni Feliciano. Nagbago ang mukha ni Celine, ang may-ari ng tea house na ito ay walang iba kundi si Feliciano, may balak ba siyang pagbantaan siya ng upa? Anong ibig mong sabihin, Mr. Hu? Hindi pa ako nagkaatraso ng rente ko. Nakangiting sabi ni Celine. Hehe, sa kamakailang pagtaas ng mababang presyo, hindi angkop na hindi taasan ang upa. Sa tingin ko, dapat itong umabot sa 500 ginto. Malisyosong mungkahi ni Feliciano. 500 ginto. Ang dami niyan. Kumunat ang noo ni Celine. Hehe, less is also fine. I am planning to travel soon. Miss Celine, samahan mo ako ng ilang araw. Mata ko na tiningnan ni Feliciano ang figure ni Celine. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ng lahat. Kung talagang pumunta si Celine, tiyak na hindi ito kasing simple ng paglabas lang ng ilang araw. Ito. Baka hindi ito nararapat, natatakot ako. Si Celine ay mataktikang tinanggihan. Kung gayon, Miss Celine, mangyaring maghanda ng pera. Babalik ako para kolektahin ito bukas. Natarante si Feliciano, tumalikod, at mabilis na umalis. Ano ang dapat nating gawin? Sister Celine, mayroon ka bang 500 ginto? Tanong ni Yan Rainey. Napakasakit ng ulo ni Celine, nakarating na ba dito? Pababa na ba ang tea house natin? Ubo, ubo. Kapansin-pansing umubo si Lito sa gilid. Kung masama ang pakiramdam mo, lumabas ka para umubo. Binetukan siya ni Celine. Ngumisi si Lito at sinabing, kung makumbinsi ko siya na huwag itaas ang upa, Sister Celine, maaari ba akong maging exempted sa parusa? Ikaw. Umiling si Celine, ang anak na iyon na si Feliciano Ho, siya ay isang matandang sorrow. Hindi siya kailanman nalulugi sa kanyang pakikitungo, paano mo siya makukumbansi? Hehe, I promise you na bukas ng umaga, hindi lang niya titigilan ang pagtataas ng renta, kundi patatawarin niya rin ang upa mo. Nakangiting sabi ni Lito. Nagde-daydream ka. Inis na sabi ni Celine. Nang gabing iyon, sa tirahan ng pamilya Ho. Si Feliciano Ho, nakalalabas lang mula sa paligan, nakahiga sa engranding hardin, at tinatamasa ang komportableng masahe. Pagkatapos, dumaan ang simoy ng hangin, at tumigil ang mga kamay sa pagmamasahe. Bakit ka huminto? Hindi ka ba kumain? Hindi nasisiyahang tanong ni Feliciano. Bang! Biglang, isang suntok ang dumapo sa likod ni Feliciano, na halos magluwa sa kanya ng isang subo ng lumang dugo. Tulong, may tao. Napasigaw si Feliciano sa takot. Agad namang sumugod ang ilang maskuladong bodyguard. Ikaw na bata, nakita sa tea house. Nakilala ni Feliciano si Lito, at galit niyang sinabi. Nag-cross arm si Lito at tumango, nandito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Itigil mo na ang pag-istorbo kay Sister Celine, at bawal kang magtaas ng upa. Nagulat si Feliciano noong una, pagkatapos ay tumawa, sino ka sa palagay mo? How dare you suggest that thing to me? Then, pointing at the bodyguards, these few are strong men I hired, do you think you can fight them all? Boss Hu, hindi ba insulto ito sa atin? Ang mga bodyguard ay hindi nasisiyahan at nanghahamak ay tumingin kay Lito, para sa isang mahina, maaari ko silang pabagsakin ng isang suntok. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita ay napatumba na siya. Inikat ni Lito ang kanyang mga palso at umiling, tama ka, isang suntok para sa bawat isa, ngunit ang matamaan ay ikaw. Nang makita ito, nagbago ang mga mukha ng iba pang mga lalaki at agad nilang sinubukang lumaban. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay pinalipad ng sunod-sunod na suntok ni Lito bago pa nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Tinapakan ni Lito ang ulo ng isang lalaki, sino ang mahina ngayon? Natakot ang bodyguard, sa wakas ay napagtanto kung gaano kalakas ang payat na binata na ito, ako ay isang mahina. Tinanggal ni Lito ang kanyang pag-apak at naglakad papunta kay Feliciano. Namutla sa takot si Feliciano at umatras, anak, ano ang gusto mo? Sabi ko sa iyo, huwag mong abalahin si Sister Celine, at ang pagbabayad ng upa. Mahinahong sabi ni Lito. Masungit na sagot ni Feliciano, imposible.
Ang laway na nasa bibig niya, hindi niya ito hinayaang lumipad. Bang! Nang matapos siyang magsalita ay biglang sumakit ang kanyang binti. Dinurog ni Lito ang kanyang hita, ngumisi, masakit ba? Si Feliciano, pawis na pawis, paulit-ulit na tumango. Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong ayusin ito para sa iyo. Tumawa si Lito, itinaas ang kanyang kamay. Sa isang tunog ng pag-crack, ang buto ng binti ni Feliciano ay naibalik sa pwesto. Nakahinga ng maluwag si Feliciano, pupunasan na sana ang kanyang pawis, nang muling tumapak si Lito sa kanya. Ah! Si Feliciano ay muling sumigaw. Paumanhin tungkol doon, nadulas ako. Hayaan mong ibalik ko ito sa pwesto para sa iyo, sabi ni Lito, tumatawa habang pinagdikit niya ang buto ng binti ni Feliciano. Matapos ulitin ito ng ilang beses, humagulgol si Feliciano, Kuya, nakikiusap ako sa iyo, itigil mo na ang pagpapahirap sa akin. Tumawa si Lito, ang pagyuko sa akin ay hindi makakatulong, alam mo kung ano ang gusto kong marinig. Si Feliciano ay hindi nang ahas na lumaban. Ang patuloy na pagtitiis ay magiging mas masahol pa sa kamatayan. Sige, I swear hindi ko naguguluhin si Boss Celine, aniya sa pagitan ng paghikbi. And about the rent. I heard malaki ang kita mo, waiving 3 years of rental shouldn't be a problem, right? Sinabi ni Lito. Ang sakit sa puso ni Feliciano ay nagdulot sa kanya ng paghinga, ngunit hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang palatandaan nito sa kanyang mukha. Sa halip, bigla siyang tumango, no problem at all. Kung sumunod ka kanina, hindi mo ba maiiwasan ang lahat ng paghihirap na ito? Lito quip, binigyan siya ng tapik sa ulo. He then instructed, first thing tomorrow morning, I'll be waiting for your apology at the tea house. Dahil doon, lumakad si Lito. Nakahinga ng maluwag si Feliciano na para bang nakatakas lang siya sa kamatayan, nanginginig ang kanyang katawan sa kakaisip sa matinding sakit na ngayon lang niya naranasan.